mainit na balita ngayong tanghali. Trabaho para sa bayan, isa ng ganap na batas matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hepe ng Office of the Transportation Security nagsumiti na ng courtesy resignation bilang tugon sa panawagang magbitiw siya sa pwesto. DOTR na patunayang pera at hindi chocolate ang isinubo ng isang screening officer sa NAIA. China nagbabala sa Pilipinas na huwag nang palalain ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Philippine Coast Guard iginiit na hindi aatrasan ng Pilipinas ang China. Confidential at intelligence funds ng mga ahensya ng pamahalaan na walang kinalaman sa seguridad ililipat ng mga kongresista. Mga madidisqualify sa barangay at sangguniang kabataan elections hindi na papayagan na muling kumandidato sa anumang posisyon ayon sa COMELEC. At Motorcycle Riding Academy ng MMDA sa Pasig City binuksan na ngayong araw. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 27, 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaya naman isa ng ganap na batas ang trabaho para sa bayan law. Layo ng bagong batas na tugunan ang problema ng kakulangan sa trabaho at underemployment sa bansa. Mula sa Malacanang, ang detalye alamin natin kay Nel Maribuhok live. Nel, ano ba ang nilalaman nitong trabaho para sa Bayan Law? Yes, Ella, sa pamamagitan ng Trabaho para sa Bayan Act, lilikhain ng National Employment Plan. Pangunahing layunin nito na tulungang makabangon ng sektor ng paggawa mula sa naging epekto ng pandemya. Ayon kay Pangulong Marcos, re-resolba ito sa problema sa kawalan ng trabaho at underemployment. Ito ay sa pamamagitan na rin ng upskilling at reskilling. The law will help us solve the various challenges plaguing our labor sector, such as low-quality jobs, skills mismatch, and underemployment, among others. It likewise addresses the need to update the skills of our workers and promote the use of digital technologies, particularly for our micro, small, and medium-sized enterprises or MSMEs. Dahil na rin sa bagong batas, bibigyan ng tulong ang mga mahihirap na pamilya at individual na makaahon mula sa inflation at magkaroon ng maayos na buhay. Itatatag rin ng batas na ito ang Trabaho para sa Bayan Interagency Council na siyang gagawa ng master plan para sa employment generation at recovery. Ang magiging chairman nito ay ang Director General ng National Economic Development Authority o NEDA. At co-chair naman ang kalihim ng Department of Trade and Industry at Labor Department. Nanawagan naman si Pangulong Marcos na madiliin ang pagbalangkas ng implementing rules and regulations ng batas upang agad na mapakinabangan ng mamamayan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Nel, sa madaling salita, hindi kinakailangan na tapos ka ng kurso o yung 4-year course para makapasok ka dito sa Trabaho para sa Bayan. Ella, ihintayin natin yung ilalabas na IRR kung papaano ito ipatutupad, itong bagong batas na ito at kung papaano ang magiging programa para matulungan itong ating mga kababayan na walang mga hanap buhay at doon naman sa mga kababayan natin na may trabaho pero kinakailangan ng reskilling. Tutulungan din itong direkta yung mga OFW, Ella, pero yung detalye, inaasahan sana natin na magbibigay ng briefing din ang NEDA Director General na si Secretary Arsenio Balisacan ngayong araw para maibigay sa atin yung ilang mga detalye kung paano nila babalangkasin itong IRR, Ella. Alright, maraming salamat, Nel Maribuhok. Hindi inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paanukalang pansamantalang bawasan ang ipinapataw na taripa sa bigas upang maibsan ang pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado.
Sinabi ni PBBM na napagdesisyonan nila kasama ang kanyang agriculture at economic managers na hindi ito ang tamang oras para bawasan ang taripa sa bigas dahil sa inaasahan na ang pagbaba ng pandaigdigang presyo ng bigas. Ay sa Pangulo, karaniwang ibinababa ang taripa kung ang presyo ng bigas ay pataas. Tinuldukan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isinusulong na panukalang tapyasan ang taripa sa imported na bigas matapos ang pagpupulong sa Malacanang kahapon. Samantala, pinangunahan ng Pangulo ang distribusyon ng sako-sakong smuggled na bigas sa mga beneficiary ng 4Ps sa Maynila. Ang detalye sa report ni Nel Maribuhok. Hindi inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang pansamantalang bawasan ng ipinapataw na taripa sa bigas upang maibsan ang pagtaas ng presyo nito sa merkado. Ayon kay Pangulong Marcos, napagdesisyon na nila kasama ang agriculture at economic managers na hindi ito ang tamang oras para bawasan ng taripa sa bigas dahil sa inaasahan na pagbaba ng pandaigdigang presyo ng bigas. Dagdag ng Pangulo, ibinababa ang taripa kung ang presyo nito ay pataas. Kasama naman si Senator Amy Marcos sa mga tumutol sa panukalang pagtapyas ng taripa. Tingin ng Presidential Sister, malakas ang kita sa importasyon na siyang posibleng rason sa mga nagtutulak nito. Magsisimula na ang halos lahat ng bukid at kasagsagan niyan sa katapusan ngayon, itong linggo na to at ang buong Oktubre. Ba't naman sila mag-i-import ngayon? Pambihira naman. Samantala, mahigit 1,000 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino o 4Ps ang nakinabang sa sako-sakong bigas na ipinamahagi ng Pangulo sa San Andres Sports Complex Malate sa Maynila kahapon. Bahagi pa rin ang ipinamahaging bigas ng smuggled rice shipment na nasabat sa Port of Zamboanga at nagkakahalaga ng 42 million pesos. Ayon kay Pangulong Marcos, ang hakbang na ito ng pamahalaan ay magsisilbing babala sa mga smuggler at hoarder. Alam ko pong magiging mahirap ang labang ito dahil matagal na silang namamayapag sa kalakaran. Ngunit desidido po ako na ang buong puwersa ng pamahalaan na matigil na ang mga illegal na operasyong ito. Para sa mga nakatanggap ng bigas, malaking tulong ito sa kanilang pamilya lalo na sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin. Naku, malaking bagay na po ito sa amin, para sa amin to lalo pa ako, single parents po ako. Makakatulong po ito sa aking pamilya dahil wala po trabaho yung asawa ko. Sa ngayon, umaasa lang po kami sa anak ko. Ibinahagi rin ng Pangulo ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang mapaunlad ang sektor ng agrikultura, tulad ng pagsusulong ng modernisasyon sa pagsasaka, infrastruktura at pananaliksik sa pagtatanim. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. 2 biktima umano ng isang investment scam ang nagpasaklolo sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Ang inirereklamo nilang ng scam umano sa kanila ay nagpapakilala umanong kamag-anak ng Pangulo. Ang detalye sa report ni Lea Ilagan. Humingi ng tulong sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang 2 biktima ng investment scam nang umano'y nagpakilalang kamag-anak ni President Ferdinand Marcos Jr. Gagamitin umano sa mga proyekto ng gobyerno gaya ng pagdidevelop sa isang isla sa Palawan ang perang ibinigay nila bilang investment sa inirereklamong si Mario Marcos. Pinagkakatiwalaan umano kasi ito sa ilang mga proyekto ng gobyerno. Mayroon din anila ito mga picture kasama ng matataas na opisyal ng pamahalaan at nakakasama din umano ito sa mga pagpupulong ng ilang opisyal ng gobyerno. Pangako nito sa isa sa mga biktima na si alias Bong, kikita ang kanyang investment kaya't nagbigay siya ng 800,000 piso. Sir, anong pangako sa inyo kapalit ng 800,000? Ayun, may siguro, dividend. Dividend, and then, pagdating ng January, sabi ng anak ko, baka bili ako ng bahay para mapag-practicean ko na. Nilapitan ko siya. Inisyoan niya ako ng check, 1.5 million. First time sa buhay ko makatanggap ko ng talbo. Ang isang kontraktor naman na si alias Maria, 12 milyong piso ang natangay sa kanya.
nakilala ko po siya, di ba, April 17. Na-scam niya ako ng after April 25, April 26 na-release ko yung 6 million. May 1, 1 million. May 2, another 1 million. And May 9, another 4 million. Ang mga biktima, binigyan pa ng gold coins ni Mario na sa huli ay nalaman nilang peke pala. Nagpapatulong na ang mga ito sa PAOK na masampahan ng kaso si Mario. Ayon kay PAOK Undersecretary Gilbert Cruz, hindi kamag-anak ng Pangulo ang inirereklamong scammer na dati nang may mga kaso at nakapagpiyansa lamang. May mga verifications na rin na ginawa and lumalabas na talagang hindi siya relative o kamag-anak ng mga Marcoses. And aside from that, yung sa background check na ginawa kasi namin, may mga previous cases siya, no? Na the same modus operandi ang ginawa niya. Hindi lang sa kanilang dalawa, meron pang isang latest at actually out on bail siya ngayon. Paalala ng PAOK sa publiko, huwag basta-basta maniniwala sa mga gumagamit sa pangalan ng First Family. I-verify din munang mabuti kung may nag-aalok ng negosyo upang hindi mabiktima ng mga scam. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsumite ng courtesy resignation si Office for Transportation Security Administrator Undersecretary Mau Aplasca bilang tugon sa panawagan ni House Speaker Martin Romualdez na magbitiw siya sa pwesto at bantang haharangin ang budget ng ahensya. Ang detalye sa ulat ni Bernadette Tinoy. Nagbitiw na sa pwesto si Office for Transportation Security or OTS Administrator Undersecretary Mau Aplasca kahapon September 26. Isang araw matapos manawagan si House Speaker Martin Romualdez na mag-resign na ito. Sa isang pahayag sinabi ni Yusek Aplasca na nagsumiti na siya ng courtesy resignation dahil sa banta ni Speaker Romualdez na haharangin nito ang pondo ng OTS kung hindi siya magbibitiw. Gayunman, ipinauubayan na ni Aplasca kina Transportation Secretary Jaime Bautista at kay Pangulong Marcos kung tatanggapin ang kanyang resignation. Ang panawagan na magbitiw si Aplasca ay nag-ugat sa isyu ng isang screener sa Ninoy Aquino International Airport na lumunok ng perang nagkakahalaga ng $300 na kinuha umano sa isang negosyante. Sa pagdinig sa Senado kahapon, sinabi ni Senator Win Gatchalian na malaking kahihiyan sa bansa ang naturang insidente. So once and for all, how do we solve this? I think we need to make them regular employees. We give them training. We vet the qualifications of these people. Unfortunately, there are some bad eggs, but I think we really need to hire the right people. We need to give them the right training. Hindi naman naniniwala si Senator Bato de la Rosa na ang regularisasyon ng mga tauhan ng OTS ang solusyon para maresolba ang mga kinasasangkutang problema ng ahensya. Ang PNP, daming involved sa droga noon, daming nangungurap na polis, dinoble ni President Duterte yung sweldo. From drug lord protector, ang PNP na tuloy naging drug lord. Just to illustrate the example na remuneration or whatever is not really the ultimate solution. Siguro yung vetting, sir. Kahit na, alam mo, kahit na napakababa ang sweldo, kahit na hindi sila regular, contractual lang, pero kung i-vet nyo ng properly yan, marami pa rin nag-apply. Nilinaw naman ng OTS na dumaraan sa masusung proseso ang mga empleyado nila tulad ng interview, background check, psychiatric test at karamihan sa mga ito ay mga college graduate. Patuloy rin ang investigasyon kaugnay sa insidente ng paglunok ng pera sa NAIA. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Lumabas sa investigasyon ng Department of Transportation na talagang pera at hindi chocolate ang nilunok ng security screening officer na nakunan sa CCTV ng Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, 4 na empleyado ng OTS ang suspindido na kaugnay sa nangyaring insidente na kinabibilangan ng 2 babae at 2 lalaki. Bukod sa suspensyon, maaari rin silang patawan ng dismissal o matanggal sa serbisyo. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon upang matukoy kung may iba pang sangkot sa sinasabing nakawan sa NAIA. Kaugnay nito, sinabi ng DOTR Secretary na maghihigpit sila sa recruitment ng mga empleyado ng OTS. Pinag-iingat ngayon ng Department of Agriculture ang publiko sa pagbili ng mga Cara beef. Kasunod ito ng pagkakakumpiska kanina ng mga otoridad ng daan-daang kilo ng karne na sinasabing galing pa sa India. At para sa detalye, may report si Ray Pelayo live. Ray, bawal bang umangkat nitong Cara beef mula sa India at saan daw ba ginagamit ito sa Pilipinas? Ayon sa DA, sinusupply sa wet market ang Cara beef at posibleng ito ay ginagamit sa restaurant o kaya naman ay sa mga street food. Pinapayagan naman nila ang importasyon ng ganitong produkto pero para lamang sa mga gumagawa ng mga dilata. Kaninang pasado 1:00 ng madaling araw ay nasabat ng mga otoridad na nasa 1.7 tons ng Indian buffalo meat na nagkakahalaga ng halos kalahating milyong piso. Ito sa Dasmariñas, Cavite. Ito ay pinagtulungan ng mga tauhan ng Enforcement Office ng Department of Agriculture kasama ng NMIS at Philippine Coast Guard. Dinala sa lipa ang nakumpiskang karne at ibinaon sa lupa. Maisa sa panganib nila ang kalusugan ng publiko kapag nakarating ito sa merkado dahil baka kontaminado na ito ng mikrobyo. Lalo na ngayon, nila na may outbreak ng Nipah virus sa India. Narito ang bahagi nating panayam kay Dennis Solomon, ang isang opisyal ng Department of Agriculture. Ang purpose talaga na itong ating mga food safety regulatory agencies para talaga mag-perform ng quarantine jobs dito sa mga pumapasok na produkto. Precisely para maiwasan na mapasukan tayo ng mga dangerous pathogens na yan, tulad yan, ng mga Nipah virus na yan. Babala na rin sa publiko na huwag basta tangkilikin ang mga produkto na napakamura ng presyo. Kakasuhan naman ng ang may-ari ng nakumpiskang produkto ng paglabag sa Safety Food Act of 2023. Ella? Alright, maraming salamat, Ray Pelayo. Roundup Balita. Lusot na sa third and final reading ng mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill No. 9284 o ang panukalang magpapalakas sa Anti-Agricultural Smuggling Act. 289 na mga kongresista ang bumotong pabor sa panukalang batas na magpapataw ng mas matinding parusa laban sa mga nagpupuslit ng basic commodities. Sakop na rin ito ang fishery at tobacco products. Matapos i-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang measure, nagbigay daan ito upang matalakay ng kapulungan ang bill sa loob lamang ng mahigit 24 oras matapos makalusot sa second reading. Tahasang inakusahan ni dating Philippine National Police Chief, Police General Rodolfo Azurin Jr. ang kanyang mista at bayaw na si Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Rodel Sermonia, na siya umanong nagpakalat ng mga maling impormasyon kaugnay sa sinasabing deportation sa kanya. Sa isang mensahe na ipinadala ni Azurin sa mga mamamahayag, sinabi nito na posibleng si Sermonia din ang nagsabi ng mga kasinungalingan sa Canadian immigration para siya ay ma-deport. Sinabi pa nito na sasagutin niya ang tanong ng mga mamamahayag sa tamang panahon. Wala pa naman tugon si Sermonia sa naturang paratang.
Bigong makalusot sa makapangyarihang Commission on Appointments o CA si Dr. Ted Herbosa bilang kalihim ng Department of Health. Ito'y matapos suspindihin ang deliberasyon dahil sa kakulangan ng oras. Ayon kay Senator Christopher Bongo, wala namang tutol sa pagkakatalaga kay Secretary Herbosa. Gayunman, marami pang mambabatas na miyembro ng CA ang gustong magtanong sa kalihim. Dami pong miyembro ng CA, about 24 po yan. So, kailangan marinig rin natin. Ang dami pa nagpalista kanina, marami pang gusto magtanong. Sa listahan ko lang, ang haba eh. Wala naman pong opposition or any written opposition. Wala naman po. Ayon naman kay CA Majority Leader Representative L. Ray Villafuerte, hindi na maisasala ngayong araw si Herbosa sa huling araw ng sesyon ng Senado at Kamara dahil abala na ang mga kongresista sa pagpasa ng 2024 national budget. Dahil dito, bypassed na ang pagkakatalaga kay Herbosa at kailangan na muling ma-reappoint ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maisalang muli sa CA. Nailibing na ngayong araw ang labi ng pumanaw na si dating Marikina Congressman at MMDA Chairman Bayani Fernando. Inilagak ang labi ng dating opisyal sa Loyola Memorial Park sa Marikina. September 22 nang masawi si Bayani Fernando matapos umanong mahulog mula sa bubungan ng kanilang bahay. Nauna nang bumuhos ang mensahe ng pakikiramay at panghihinayang sa pagpanaw ng dating opisyal na nakilala rin sa pagsusulong ng iba't ibang mga programa sa panahon ng kanyang pagiging isang lingkod bayan. Inihahanda na ng Department of Foreign Affairs ang formal na protestang ihahain laban sa China kaugnay ng paglalagay nito ng harang sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ang detalye sa report ni Harleen Delgado. Nakahanda ang Department of Foreign Affairs o DFA na maghain ng diplomatic protest laban sa China matapos ang ginawang paglalagay ng floating barriers sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, hinihintay pa nila sa ngayon ang buong report kaugnay ng insidente. Once we get confirmations from Philippine Coast Guard, we of course will issue a protest to the Chinese embassy here. And we will cite the reasons why putting a kind of barrier is not consistent or illegal. Sa kasabay na budget hearing sa Senado ng Department of Transportation, kinumpirma rin ni PCG Commandant Admiral Artemio Abu na tinanggal na ang naturang floating barrier. Para rin sa ilang mambabatas, dapat nang natanggalin ang harang bilang nasa loob ang Scarborough Shoal ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Actually, kung meron nga may karapatan maglagay ng obstacles doon, baka tayo pa eh. Pero hindi rin natin gagawin yun because of that second part of the ruling na we should allow also fisher folk from other countries to fish in the area, Mr. Chairman. That is our interpretation, and that's how we will. That's the interpretation we will maintain. Gayunman, umaasa ang DFA na kaya pang daanin sa maayos at mahinahong usapan ng issue. Ngunit si Senator Ronald De La Rosa naniniwalang dapat nang dumiskarte ang DFA at ipatawag si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian para maipaliwanag sa publiko ang mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. We are sick and tired of all this diplomatic protest. Parang walang nangyari, hindi nila inaksyonan, ini-ignore nila. Dagdag ni Secretary Manalo, posible rin anyang atasan ang Embahada ng Pilipinas sa Beijing para pumunta sa Chinese Foreign Ministry kaugnay ng issue. Aminado ang kalihim na may pagkakaiba ang Pilipinas at China sa usapin sa teritoryo, pero kumpiyansa siya na mareresolba pa rin ito sa mapayapang paraan alinsunod sa international law. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang China sa Pilipinas na huwag nang palalain pa ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pag-aalis ng Philippine Coast Guard sa inilagay nilang boya sa may Bajo de Masinloc. Ayon kay Chinese Foreign Ministry Wang Wenbin, hindi na dapat pa ang palalain ng Pilipinas ang problema sa tinaguriang disputed reef na kanila ring inaangkin at tinawag na nilang Wangyan Island.
Nanindigan ng Philippine Coast Guard na hindi aatrasan ng Pilipinas ang China sa gitna ng tumitinding issue ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ginawa ng PCG ang pahayag kasunod ng banta ng China kung saan pinagsabihan nito ang Pilipinas na huwag nang palalain pa ang tensyon sa pinagtatalunang teritoryo. Ayon kay National Task Force for the West Philippine Sea at PCG spokesperson Commodore J. Tariela, hindi malayo na maaring ibalik muli ng China ang mga floating barriers sa Maybaho de Masinloc at paigtingin pa ng mga ito ang dangerous maneuvers ng Chinese Coast Guards na nanghaharas sa karagatang sakop ng Pilipinas. Nauna nang pinagtatanggal ng PCG ang floating barriers na inilagay ng China sa Maybaho de Masinloc alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagdesisyon ang political party leaders sa Kamara na reallocate o ilipat ang confidential and intelligence funds sa mga ahensyang may mandato sa intelligence at surveillance. Ito ay dahil sa tumitinding security threat sa West Philippine Sea. Para sa detalye ng balita, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, ano-anong ahensya ng pamahalaan ang posibleng madagdagan ng intel at confidential funds? Ella, kabilang sa mga ahensya ng pamahalaang posibleng madagdagan ng pondo upang mapaigting ang intelligence at surveillance ay ang National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ito ay matapos ngang magdesisyon ng mga leader ng political parties sa House of Representatives na i-reallocate ang confidential and intelligence funds sa mga ahensyang ito bilang bahagi ng budget process. Sa isang pahayag, itinuturing na seryosong concern ng House political party leaders ang ginawang paglalagay ng China Coast Guard ng floating barriers sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Kinikilala rin ng mga ito ang tumitinding security threat sa West Philippine Sea, kaya mas mainam na suportahan at pondohan ang mga naturang ahensya upang matugunan ang banta sa seguridad at maprotektahan ang territorial waters ng bansa. Gayon din ang matiyak ang karapatan at access ng mga Pilipinong mangisda sa traditional fishing grounds. Binibigyang diin din ang desisyon ang pangangailangang mabigyan ng kasiguraduhan na nakalinya sa national priorities at urgency needs ng mga mamamayan ang resource allocation. Kabilang sa mga lumagda para sa reallocation ng pondo, ang mga leader ng National People's Coalition, Lakas Christian Muslim Democrats, Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan at iba pa. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Muling binatikos ng isang mambabatas ang naisiwalat sa Kamara na paggamit ng Office of the Vice President ng 125 million pesos na confidential fund sa loob lamang ng 11 araw. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, dapat nang sagutin ni Vice President Sara Duterte kung saan dinala ang pera. Anya, naghihintay na ng resibo ang buong Pilipinas. Muli ring giit ng senadora na tanging may kaugnayan lamang sa surveillance activities ang maaring gamitin ng civilian agencies gaya ng OBP ang confidential funds. Anong uri na naman ng magic ang ginamit nila para ubusin ang 125 million pesos sa loob lang ng 11 araw? Hindi na lang yan spending spree. Yan ay paglapastangan sa mamamayan. Napakagaspang. 11 milyong piso kada araw. Daig pa ang may patagong credit card sa national budget. Hindi nyo pera yan. Agad na lumusot sa subcommittee level sa Senado ang panukalang pondo ng Commission on Audit at Office of the Ombudsman para sa taon 2024. Dito muling sinabi ni Ombudsman Samuel Martires sa mga mambabatas na nakahanda silang matanggalan ng confidential funds sa susunod na taon. Mula sa Senado may report si Harleen Delgado live. Harleen, ano ang mga napag-usapan sa budget hearing dyan sa Senado? Ella, mabilis nga na inendorso sa plenaryo ang panukalang pondo ng Commission on Audit o COA matapos aprubahan ng subcommittee ng Senate Committee on Finance. Ito ay matapos walang senador na nagtanong
kaugnay ng hiling na pondo ng komisyon. Sa pagdinig kaninang umaga, ipinipresenta ng COA ang naaprobahang 13.36 billion pesos na pondo sa ilalim ng 2024 National Expenditure Program. Sunod naman, Ella, na isinalang yung panukalang pondo para sa Office of the Ombudsman, kung saan natanong ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel kung handa ba ang Ombudsman na matanggalan ng confidential funds. Sagot ni Ombudsman Samuel Martires, kaya nilang mabuhay nang walang confidential funds. Gayaan niya ng kanyang sagot sa Kamara, ayon kay Martires, kaya naman daw daanin sa ibang paraan para makakuha ng impormasyon para sa kanilang mga investigasyon at hindi lamang dapat umasa sa paggasta ng naturang pondo. Nasa 51 million pesos anya ang naprobahang pondo ng Department of Budget and Management para sa confidential funds ng Ombudsman para sa 2024. Yung grant sa inyo the past years has not tainted your office. Actually, wala. There's no issue sa inyo sa ano eh. Pero gusto ko yung symbolic act eh. If it's now the Ombudsman saying, susunod na yung iba eh. I'll give you an example. If I need an information from Samar, from where I am, all I have to do is just call some of my friends in Samar without using the intelligence agencies. And to validate that, I also call some of my friends who are in the police force. Nakukuha lahat ito sa pangiti-ngiti, sa kape, di ba? Sa mga PR, ganun lang naman yan eh. Ella, samantala, gaya sa Kamara, nagpahayag na rin ang Senado na i-reallocate ang confidential at intelligence funds mula sa civilian agencies papunta sa intelligence community gaya sa Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines. Nang matanong kung kasama rito ang hinihiling na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, sagot ni Senate President Juan Miguel Nigziberi, kanilang susuriin ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Mamaya, Ella, magpapatawag ng executive session si Senator Zubiri kasama naman yung mga opisyal ng Department of National Defense para mapag-usapan ang dagdag na pondo para sa ahensya. At yan muna ang update. Balik sa'yo, Ella. Alright, maraming salamat, Herlene Delgado. Bumaba ang trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa second quarter ng taong 2023. Lumabas ang resulta ng tugon ng masa survey ng Okta Group na mula sa 83% noong Marso, nasa 75% na lang ito noong Hulyo. Samantala, nabawasan din ang trust rating ni VP Sara na ngayon ay 83% na lang mula sa 87%. Sa kabila nito, sinabi ng grupo na masasabi pa ring marami pa ang may tiwala sa dalawang pinakamataas na opisyal ng Pilipinas. Hindi na maaaring tumakbo sa mga susunod na halalan ang sinumang madidiskwalipika sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE ayon sa Commission on Elections. Mula sa Maynila, kumuha tayo ng update kay Dante Amento. Live. Dante, sa anong ground, bakit hindi sila papayagan na tumakbo sa mga susunod na eleksyon? Magandang tanghali, Ella. Kapag lumabag sa Omnibus Election Code, halimbawa vote buying o premature campaigning yung naging violation, paalala ng Commission on Elections o COMELEC na mabigat ang parusa dito. Sabihin na ang tuluyang pagka-diskwalipika sa pagboto at paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Kaya naman ayon sa COMELEC, kapag convicted o napatutunayan ang paglabag, ay hindi na ito makatatakbo kahit sa anumang halalan sa hinaharap na panahon. Kaya babala ng COMELEC sa mga magtatangkang palulusutan pa ang Omnibus Election Code na hindi dapat maliitin ang paghihigpit nila laban sa mga katiwalian o paglabag patungkol sa barangay at sangguniang kabataan elections sa BSKE sa darating na October 30. Sa darating naman na Biyernes ay inaasahang magsasampa na ng mga disqualification case ang COMELEC laban sa mga kandidato na maagang naglagay ng campaign posters o maagang pangangampanya bago ang nakatakdang campaign period sa darating na October 19 hanggang 28, 2023. Sa datos ng COMELEC as of September 27 o kahapon ito, Ella, mahigit sa 2,500 na yung pinagpaliwanag ng COMELEC dahil sa premature campaigning. Nasa 110 rito ang posibleng masasampahan ng disqualification case. Dagdag pa ng COMELEC, ang disqualification case ay kahit ilang taon pa na matapos magawa ang paglabag
ay maaari pa rin isasampa ang kaso. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Binuksan na ngayong araw ng Metropolitan Manila Development Authority ang Motorcycle Riding Academy sa Pasig City. Ayon sa MMDA, kasabay nito ay bubuksan na rin nila ang official link kung saan pwedeng magparehistro ang mga interesadong pumasok sa training. Mula sa Pasig City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, kailan magsisimula ang training sa mga interesadong pumasok sa Motorcycle Riding Academy ng MMDA? Aga, sa ngayon sisimulan na yung training pero doon lang muna sa mga empleyado ng Metropolitan Manila Development Authority o ng MMDA. Para makita nila, ayon kay MMDA Acting Chairman Don Artes, para makita nila kung ano pa yung adjustment na kailangan nilang gawin. Pero sa kalagitnaan ng Oktubre, doon official na bubuksan para doon sa iba pang mga interesado na pumasok dito sa Motorcycle Training Academy ng MMDA. Ngayong araw, September 27, ay pinasinayaan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang Motorcycle Riding Academy sa Pasig City. Layo nito na makapagturo ng basic knowledge sa mga rider pagdating sa tamang pagmamaneho ng motorsiklo, gayon din ang mga batas trapiko na dapat sundin. Ayon sa MMDA, sa pamamagitan nito ay maaaring mabawasan ang mga motorcycle-related accidents na naitatala lalo na sa Metro Manila. Libreng magtuturo ang MMDA sa mga interesadong pumasok sa Riding Academy kung saan sila na rin ang magpo-provide ng mga motorsiklong gagamitin para sa practical driving course. Ayon sa MMDA, 2 araw na tatagal ang kurso kung saan nasa 100 mga trainee ang makakapasok kada batch. Ngayong araw, bubuksan na rin anila ng MMDA ang online portal kung saan pwede nang magparehistro ang mga nagnanais pumasok sa Riding Academy. At aga kabilang ito doon sa tanong ng ilan sa ating mga kababayan. After kasi nitong training program dito sa Motorcycle Riding Academy, merong certificate na ibibigay yung MMDA sa mga makakatapos. Tinanong natin kay MMDA Acting Chairman Don Artes kung yun ay pwede na bang magamit na requirements sa pagkuha ng driver's license sa LTO. Ang sagot ng MMDA sa ngayon hindi pa dahil kinakailangan pa nilang magpa-accredit sa TESDA pati sa LTO. Pero sinisikap nila na makipag-ugnayan sa TESDA at sa LTO para sa hinaharap yung certificate na maibibigay dito sa Motorcycle Riding Academy ay magagamit na rin na requirements sa pagkuha ng driver's license. At dito sa kasalukuyan sa ating likuran, kung may papakita natin, ito yung mga empleyado ng MMDA na nagsisimula na dun sa training dito sa Motorcycle Riding Academy kung saan tinuturuan na sila ng basic na mga bagay sa pagdating sa paggamit ng motorsiklo. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Pasig City. Balik sa iyo, Aga. JP, doon sa mga magpaparehistro online, ano yung mga dapat nilang ihanda na attachment or meron bang mga document na dapat isubmit kasama nung personal information nila, JP? Doon sa ipinakita ng MMDA kanina, meron lang kasama yung valid ID, at yung information mismo, yung data nung mag-enroll, yun yung requirements na ipi-fill out nila. So far, yun lang naman yung mga kailangang i-ready at walang masyadong requirements na hinihingi yung MMDA dahil ang layunin nila ay makapagturo both doon sa mga professional o marunong na talagang mag-drive, pati doon sa mga bago pa lang talaga na magmamaneho o wala pa talagang knowledge pagdating sa pagmamaneho ng motorsiklo. Aga? Alright, maraming salamat, JP Nunez. Paiigtingin ngayon ng Bacolod Traffic Authority Office ang pagpapataw ng multa laban sa illegal parking. Ito ay upang maiwasan ang lalo pang pagbigat ng trapiko sa lungsod, lalo na sa nalalapit na pagdiriwang ng Mascara Festival. Mula sa Bacolod City, may report si Lalaine Moreno live. Lalaine, magkano ba ang multang ipapataw sa mga lumalabag sa illegal parking dyan sa Bacolod City? Lalaine?
Alright, babalikan po natin ang pagulat niya ni Lane Moreno. Nagbitiw sa pwesto ang Speaker ng House of Commons ng Parliament matapos na purihin ang isang Ukrainian na lalaki na nakipaglaban para sa isang Nazi unit at imbitahan ito sa Parliament. Ginawa ni Anthony Rota ang resignation matapos na makipagpulong sa party leaders sa Ottawa. Nagdulot ng international condemnation ang insidente noong nakalipas na Biyernes, September 22. Nakakuha ng standing ovation si Yaroslav Hunka, 78 taong gulang, matapos siyang tawaging bayani nang dumalaw si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ayon kay Rota, hindi nito alam ang Nazi ties ni Hunka at nagkamali sa pag-imbita dito. Kauna-unahang presidente ng Estados Unidos, si US President Joe Biden na bumisita at sumama sa isang kilos protesta sa labas ng isang car plant sa Michigan, USA. Ito ay upang ipakita ang kanyang pakikiisa sa mga miyembro ng United Auto Workers o UAW Union. Nagsasagawa ang mga ito ng demonstrasyon laban sa tatlong pinakamalalaking car makers sa bansa. The fact of the matter is that you guys, the UAW, you saved the automobile industry back in 2008 and before. You made a lot of sacrifices. You gave up a lot, and the companies were in trouble. But now they're doing incredibly well. And guess what? You should be doing incredibly well too, because you deserve the significant raise you need and other benefits. So let's get back what we lost, okay? Balikin natin ang report ni Lane Moreno kaugnay sa pag-iigtingin ngayon ng Bacolod Traffic Authority Office ang pagpapataw ng multa laban sa illegal parking. Ito ay upang maiwasan ang lalo pang pagbigat ng trapiko sa lungsod, lalo na sa nalalapit na pagdiriwang ng Mascara Festival. At mula sa Bacolod City, balikan natin si Lane Moreno live. Lane, magkano yung multang ipapataw sa mga lumalabag na o sa illegal parking dyan sa Bacolod City? Ang mga lalabag o mahuhuli sa illegal park sa mga ipinagbabawal na lugar ay pagmumultahin mula 600 pesos hanggang 1,000 pesos. Depende yan sa laki ng sasakyan. Maliban dito, pagbabayarin rin sila ng towing fees mula 1,000 hanggang 2,500 pesos. At kapag hindi nila agad makukuha ang kanilang sasakyan sa impounding area, ay pagbabayarin sila ng 200 pesos hanggang 500 pesos kada araw. Nagsimula ng magpatupad ng illegal parking ordinance ang Bacolod Traffic Authority Office o BITAW sa mga malalaki at pangunahing kalsada sa lungsod tulad ng kabaan ng Lacson Street at Araneta Street. Pero bago tuluyang ipatupad ang illegal parking ay sasailalim muna ito sa 2 linggo na dry run. Sa October 9 pa ang full implementation nito kasabay sa pagdiriwang ng Mascara Festival ng Bacolod City. Sa ngayon, naglagay na ng mga signages at tow-away zones ang mga otoridad para malaman ng publiko ang ipinatupad na towing at clamping ordinance. Sa mga lugar na ito, ipinagbabawal ang pag-park mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. And muna ating balita mula rito sa Bacolod City. Balik sa iyo, Ellen. Maraming salamat, Lane Moreno. The long wait is over dahil ngayong araw ay mapapakinggan na po sa lahat ng digital streaming platforms ang awiting Dreams and Memories. Ito ay original composition ng rising artist na si Ellie Poliver na nabigyan ng oportunidad ng KDR Music House matapos mapakinggan sa Uncharted campaign ng Wish 1075. Narito report ni Gladys Toabi. Na ang ganda ng mission nila sa mga artists here in the Philippines, especially sa OPM scene. Yan, I'm so excited, I'm so happy, grateful, honored. Parang hindi ko na matutukoy kung ano bang taan na yung tag dito. Ano ba yung tamang word for that na masaya ka.
Unang nag-perform si Alice sa Uncharted campaign ng Wish 1075 sa pagnanais itong maibahagi ang kanyang musika. At hindi naman siya nabigo dahil ito ang nagbukas ng oportunidad sa kanya. Kaya abangan mamaya ang official digital release ng kanyang Awaiting Dreams and Memories. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wish-clusive on Wish 1075. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan mamaya sa Ito ang Balita. Nasa 100 trainee sasalang sa unang batch ng mga magsasanay sa binuksang Motorcycle Riding Academy ng MMDA. Nasa 50 Armenians, tinakasan ng Azerbaijani forces sa Nagorno-Karabakh region. US Senate, gumawa ng short-term budget proposal upang maiwasan ang government shutdown. At yan ang mga balitang dapat abangan mamaya sa Ito ang Balita, alas 5:30 ng hapon dito lamang sa UNTV News and Rescue. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Efeso, Kapitulo 5, versikulo 17 na nagsasabi, "Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.